RMN. Ito ang himpilan ng DXMY RMN Cotabato. DR. Buo ang puso at damdamin Totoong serbisyo para sa tao talaga po. Kaya sa inyo po kami lumapit. sa pagbibigay ng serbisyo publiko. I'm very flattered. Nakakataba po ng puso yung Kasi pinitiwala nyo. naniniwala po kami sa action May agad. problema po, tawagan niyo po ako, pumunta po kayo dito at tutulungan ko kayo mismo. Yan ang Tata RMN. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi jami'an wa barakatuh. So ingala ng station manager tanong Radyaman Sir Erwin Kabilbigan, taga-Badata siya sa Master Control. Ang ating kasamahan si Radyaman Chief Alvin Castillon. Natin po magkakaagapay po sa loob ng isang oras dito lamang ho sa serbisyo publiko. At sa ngalan hindi ho ng aking kasama, at I don't know kung makahabol siya ngayon sapagkat meron pong mahalagang pinuntahan, si Radyaman Joel Di Mapalaw. Ito naman po ang inyong Radyaman Maestro Rahi Bansaw, na magkakasama niyo po hanggang alas 5 ng hapon. Mga kasama, huwag niyo pong kaligtaan sa dial ng inyong mga radyo 90.9 at sa fanpage natin sa page po sa Facebook, ang DXMY 90.9 Cotabato. Isang magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Mula po dito sa Cotabato City, sa bahagi ng North Cotabato Special Geographic Area, at sa buong nasakupan pa ng Bangsamoro Autonomous Region and Most Mindanao. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Advance Edil Adha sa ating mga kapatid na mga Muslim, no? Sa ating mga kapatid na nananampalataya ng Islam, no? Ang ating isa po sa pinakamalaking araw, ito pong Idil Adha. Ito pong isa po ito sa pinakamahalagang araw sa ating mga kapatid na Muslim. Ito pong sinasabing Idil Adha. At meron din po tayong hindi makakaligtaan, no? Sa pong nangyari noong 2003 ata, February 11, somewhere in Bulyog Complex. Idil Adha yun, February 11. Sa mga nakaka-remember po noon, shout out po sa inyong lahat. Subukan natin mga kasama, baka makapasok ito sa Bluetooth natin, no? Okay. Ngayon lang mga kasama, isa pong nangyari, meron pong naganap na vehicular accident sa bahagi ng boundary ng Pagangan, somewhere in North Cotabato. Isa pong Ford Raptor ang bumulusok po sa bahagi ng National Highway na kulay gray. At ayon sa ating nakuhang impormasyon ngayon lang mga kasama, sapagkat ito
binibidyohan at sa mga sandaling ito ay wala pang traffic investigator ang nagtungo ho sa lugar, pero ayon dito sa ating pinarating sa ating impormasyon sa ating mga kababayan dyan po sa may Pagangan ay wala naman hong naitalang nasugatan sa nangyari pong vehicular accident. Ngunit ang nasabing sasakyan ay wasak po yung harapang bahagi at bumulusok sa malalim na bahagi ng gilid lamang ito ng National Highway ng Aliusan sa may Pagangan na ngayong hapon mga kasama. At dito naman sa lungsod mga kasama, isa rin pong shooting incident ang nangyari. At kung saan patuloy ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa naganap na pamaril kaninang umaga sa Purok Bunsain, Barangay Kalanganan 2 sa Cotabato City. Kinilala ang nasawi na si alias Ali, 41 years old, isang barangay tanod at residente na nasabing lugar, habang sugatan naman ang isa pang biktima na kinilala lamang na si alias Ola. Batay sa paunang investigasyon ng PNP Police Station 3, pinagbabaril umano ng armadong grupo pinagbabaril umano ng mga armadong salarin ang bahay ng mga natutulog na biktima. Dahil sa insidente agad na nasawi ang barangay tanod habang sugatan naman ang kanyang kasama. Ayon sa mga investigador, nagawa pang makaganti ng putok ang isa sa mga biktima at posible umanong tinamaan ang isa sa mga suspect habang nagpapalitan ng putok. So ibig sabihin nagkaroon ng exchange of fire, nagkaroon ng palitan ng putok doon sa nasabing lugar mga kasama. Sa isinagawang pagproseso sa crime scene, na-recover ng mga otoridad ang basyo ng bala mula sa baril na caliber 5.56. Ibig sabihin nito ay mula sa mataas na kalibre ng baril, M16 Armalite rifle at 7.56 at isa pong basyo mula naman sa caliber 45 pistol. Tinatayang nasa 8 katao ang pinaniwalang responsable sa krimen. Matapos ang insidente ay agad na tumakas sa mga suspect patungo sa liblib na bahagi ng barangay. Patuloy ngayon ng operasyon at manhunt operation ng mga otoridad upang matukoy at maaresto ang mga sangkot sa pamaril. Wala pang inilabas sa posibleng motibo ang pulisya habang nagpapatuloy ang mas malalim na investigasyon sa insidente mga kasama. So yan po ay naganap kaninang madaling araw, no? Kasagsagan po ng kasi kaninang madaling araw marami pong nag-fasting, no? Marami pong nag-fasting kanina. Kung kaya't ito ang nangyari, no? Baka isinabay ho doon sa nasabing pangyayari. Sa kabilang dako naman mga kasama, ito po, ipinapalam po itong Balik Eskwela 2026 sa Tenorio Elementary School, Tenorio Awang Dato din Sinsuat Maguindanao del Norte sa pong panawagan ito. Pinapaalam po sa publiko na sama-sama nating ihanda ang ating paaralan para sa mga ligtas, malinis, maayos at mas masayang pagbabalik eskwela. Ang isasagawa po ang kick-off day June 2, 2026 at balik eskwela naman proper ay sa June 1 hanggang June 5, 2026. Inaanyayahan ang lahat ng mga magulang, estudyante, barangay local government unit o BLGU, alumni, teachers and staff, stakeholders at ang buong komunidad
upang makiisa sa diwa ng bayanihan para sa ikagaganda ng ating paaralan at kinabukasan ng ating mga mag-aaral. Mga maaaring maitulong paglilinis ng paaralan at paligid, simpleng repairs at maintenance, pagpipintura ng classroom, pagdadala ng cleaning materials, school supplies at learning materials, halaman at gardening materials, donasyon para sa school improvement. Kaya tara na at makiisa. Yan po yung panawagan ng Tenorio Elementary School sa Sitio Tenorio, Barangay Awang, Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Buo ang integridad sa pagkalap at paghahatid ng mga balita. Walang haka-haka, walang duda, buo at totoo ang mga balita. Kapag tatak, RMN. Isang magandang hapon po kay Randy Santisas. Nakikinig po at nanonood kay Imelda Siangco Catalan. Listening your program po. Maraming salamat po kay Ma'am Melda Siangco Catalan. At maraming salamat din ho sa ating mga buzzer, no, dahil sa inyo ay nag-boom kami. Mas lalong nagpalakas. Maraming salamat sa mga buzzer. Kayo po ay nagpapasalamat. At kay Mads Ambag, Salam Maestro Rahi Bansaw, Ed Mubarak Bonsal Kanusan. Saan kaya ni Mads Ambag? Sa pagpuputol ng ating programa mga kasama, mayroon pong advisory ang ating Darul Ifta. In the line with the celebration of Eid al-Adha 1447, bukas po Wednesday, May 27, 2026, the public is encouraged to observe the following guidelines for the congregational prayer that will be held at the Bangsamoro Government Center. In line with the celebration of Eid al-Adha 1447, sa Hijra, congregational prayer will be held at the Bangsamoro Government Center, BGC, tomorrow, Wednesday, May 27. As such, everyone is encouraged to observe the following. Ano ba ito? Number 1, the Eid al-Adha prayer will be start at 6 o'clock in the morning as announced by the Bangsamoro Darul Ifta. O ito mga kasama, no? Before 6 nasa area na tayo. Nasa kung saan yung area po ng ating pagsisimba or pagsasamba, yung pagsasala. Kinakailangan before 6 sapagkat 6 o'clock, maaga po yan mga kasama. Unlike po doon sa Idil Fitr na kailangan mag-almusal ka muna. Pero dito, hindi na mag-almusal. Bago mag-almusal, o pag magsala muna after ng Bada Salatul Idil Adha, doon po magaganap yung pagkatay ng kung ano yung pinakamataba at malusog na baka at kambing, no, ay yun po yung mas better, yun po yung pinakamaganda na kakatayin, no. Pangalawa, the front gate at Governor Gutierrez Avenue will be closed. All vehicles shall enter and exit through the back gates along Gonzalo Javier. So yan po mga kasama, no. Yun pong entrance sa Governor Gutierrez Avenue. Isasara po yan para sa mga sasakyan, no? At ito po, yung mga gusto pong magsala ay doon na po dadaan, no? Doon na po sila maglalabas
sa Gonzalo Javier, sa may back gate po, Gonzalo Javier Street. At number 3, pedestrian however are permitted to enter the front gate anytime. And then ang number 4, for security reason, the convenience of everyone, firearms, kung ano man dyan, no, mga matutulis na bagay, backpacks and similar items shall be not be allowed inside the premises of Bangsamoro Government Center. So yun po, mas maigi siguro na ho tayo magdala ng sidearm kahit na may mga kwan din ito. May kaukulang papilis, dokumento din. And then wag na hong magdala ng mga matutulis na bagay tulad po ng kutsilyo at bagpack. Hindi rin po pinapayagan na magdala po ng bagpack sa loob. Ito po ay bilang seguridad po, no, ng ating mga kababayan. Advisor po ito mula sa advice po ito ng Darul Ifta, mga kasama. Oras natin alas 4:19 ng hapon. Atin munang padsadahan ang mga nanonood po. Isang magandang hapon po dyan kay Kaka Quirino Sanang, nagikinig po dyan sa may bayan ng Tugunan, particular sa sitio Kadingilan, Barangay Lagundi. Isang magandang umaga po sa inyong lahat dyan. At alam ko ba medyo baha daw dyan. Hindi lang medyo, talagang baha. Inabot po ng baha yung Barangay Lagundi at posible itong bababa na ito dito sa atin, Radyoman Engineer Chief Alvin, no? Ang baha, pag bumabaha sa may bahagi ng Kabakan, papunta na po ng Ligawasan, papunta na ho dito sa atin yan. Punsod po yan ng malakas na ulan dyan po sa bahagi ng Bukidnon area. Kapag umapaw po yung Rio Grande de Mindanao, mula po sa Bukidnon, dadaan na po yan sa Camp Usman. At sa bahagi na ng North Cotabato, patpunta na po ito sa Maguindanao area. Hanggang dito na ho sa Cotabato City ang bagsak. So, karagdagang impormasyon mga kasama, hindi lang pala pickup Raptor, ito hong bumulusok po. Dalawa po ito, isa pong pickup Toyota Hilux na kulay itim at Raptor naman na kulay gray. Okay, mga kasama,
Ating pong patsadahan ng ating mga kababayan pong nanood. Isang magandang hapon po kay Iba Pamantang Tukas at Babu Amina Tukas na nagikinig po dyan ho sa may bahagi ng Barangay Dabiran. Always pong nakikinig ho yan sa DXMY at sa mga Samar family dyan po at Mundas family na nagikinig po ngayong hapon. Isang magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Kay Jeffrey Salvador, Pio Tumagan, Maestro Rahib, watching from Tenorio, Awang Dato din Sisual, Pio Tumagan na Begam Keluhanan. Kay Sir Adam Ali Giamad, salam and mapya malulam Brother Rahib, advance Eid Mubarak. Stay safe, Allah bless. Sukran kay Sir ito po yung idol natin simula pa noong panahon po ng siya pa yung nasa BFP hanggang sa naging nanungkulan po ito dito ho sa Cotabato City. Kasama po ito dating sa public safety. Itong si Colonel Adam Ali Giamad. Actually, itong nagkakabatang kapatid niya, isa pong matalikong kaibigan at dating kasamahan sa DepEd si Sir Giamad, si Muhammad Ali Giamad. So ang kanyang nakakabatang kapatid si Colonel Sir Adam Giamad. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Kay Sir Ismail Mike Pagital, salam maestro, happy Eid Mubarak, happy Eid Mubarak bunsan. Mapya bagabat san niya sigurado aron sa manang matungad. Mapya malulam sa kanulangon san. Pamikinag. Kanina mga kasama ay nagbigay po ng mensahe si former 118 Vice Command Ustad Abdul Wahid Tundok. Actually, siya rin po yung kasalukuyang Vice Commander. Hindi naman ito siya na terminate pero pansamantala lang muna ito habang nasa pangangampanya. Second nominee ng Bangsamoro Federalist Party sa kanyang mensahe sa isinagawang oath-taking ng mga mayors, vice mayors, konsihal ng mga barangay chairman sa unang distrito ng Maguindanao del Sur. Narito ho mga kasama ang naging buod ng message ni second nominee ng Bangsamoro Federalist Party, si Ustaz Abdul Wahid Tundok. Nandito po mga kasama ating pong pakinggan. Yan. Pagdingko sa owa buta ayah padakum jami'an. Parihan taru no owa buta wadawam siha matatap sa kita no sukapya namang ginawa. Wasaada dan lu kapya na para bahagian di dunia siya sa dunia wal akhirah grabe dan lu sa gay amoli kayanin ito ada sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ya pitau Rasul sallallahu alaihi wasallam awla adullukum ala shay'in idza fa'altum tahabbtum Absus salam bainakum. Itu tiga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karinyano mabalikan mga tao at susunod luto na suga. Ya pintaw ng mga sahabat ako, may Rasulullah. Ya pintaw ng Rasulullah sallam na absus salam bainakum. Itu sumbagano supitaw apis karihintar kanu pamagritano ipayapa to ipitaw karihintar apis kambibitian. Hey guys, good news, the Earwash 360 automatic touchless call.
Kinaugat. Nakaurot kasamag ka sa peaceful. Walang labanan. Beton sa kita numambo. Kinasampot tano, kanulian ko kinaugat tano na siya pun sa bisan. Peaceful. Pipilmayambon. So Rasul sallallahu alaihi wasallam na pipilmayambon ikinaurupin yung sa Magka sa Maya Mumbai kita no at pingguan, nanday pingguan yan. Sa ulian bago nakapilmaya nakatimba ka sa Badar awal ma'arakatin waqa'at fil Islam alladhi ihtajat masyarik al-ardi wa magharibiha. Paganayan ang kinampumaw sa Badar, nakatapan Islam, pito po inabiyag ka nung pito po minatay sa buong kupati na sahida, buong ka ng Rasulullah sallam. Ulianin, naka-encounter po man sa Uhud, kanukadua ayabon, o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasabihin sa Hamza, abapan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasabihin si Mus'ab, awat na makali ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nagpariyan sa Rasul sallallahu alaihi wasallam sebab sa daya kapalitian o pabubuso punta ng pabubuso ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okay mga kasama, ang ating pong pakinggan, ipagpatuloy po ito pong naging buod na mensahe ni Ustad sa Kagiwahid. At kinadsugoy sa Pimitian Ipuro 5. Na may po kayo kita nung nagtamanan, nagkatimbakatan sa pambaran, nagkatimbakatan kang Umar, Busra, yan pa. Kaya may kang Umar niya, bagi na natanang gagabi, tiwa-tiwa payo. Yan pa sa pasura na gusto tanong pa niya, Gobernador, hindi kalimutan ng panahon, walang kumpre, kahit gabi at araw, pita at motor, lumabas ng 155, 105, sa tabi ng bahay sa munisipyo. Nandun kami sa taas. May padalaan kita ng buhok ng sapi para madalim ang kanyang sabaw. Kaya makakain ng kahit one company after labanan dito sa taas. Malapit na dito. Alhamdulillah. Ulianin mo na nakomon mo nun. Ito ba, makapasag ang timbakan na upad ikbong na pagkaluman sa talikuran na rin muna sapi. Napiyati man. Pagkumbahan sa so. Ito may pagkat. Alhamdulillah. Ulianin ito nagka-dispire ito no. Ayon sa Quran, kung hindi na huli salmi paginaklah, hindi ka manggata sa pisa, sukunda, tadi ka, punso ka sa para. Bara ito ba? Usap to usap, tamis na tamis? Okay, ito ang Quran. Ng Quran, o ingyalahu, risalmi paginaklah. Ang datang ko rin sa kambitiya, paginaklah, na okay. Ang datang ko rin sa labanan, na nanti okay. Sa kapas na sa nakadispire. Kung na magkabirmaya, tapos nagira. Nagdeklara si Secretary Galvez doon sa darapanan on 2018 na wala ng gira sa pamagitan ng emirate ng gobyerno ng Pilipinas. Nasakitin mo na kung natibaka. Yang kami tinatibaka sa ISIS na maraming dugo nakapagchat sa paligid ng pawas. One of people, one of net hanggang nakadupong patgay na hindi pagkakiro na zero kami sa strategy. Nandang kami sa ilalim ng pawas, ang kalaban sa tower. Dahil malaki na sugat sa one people. Kaya sa po, naminatin sa ito ng pagkatay kami. Ulian mo, alhamdulillah. Tulong sa pisapayan. Hindi kinasampat na meron mo na pisapayan sa kuna. Sa tumayin. Pisapayan ng bayan ko na tama na rin magkapilma yan. Tadi, walang iwanan. Lalo na sa mahirap ng panahon.
Natapos na. Kaya nakapirma na yung nadal. Ito, ipipirma yan na di nakakalit sa April. Ngayon sa nakapirma, ay naituloy ang matamis na kaibigan. At kaunlaran ng bayan ng Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao. Barakallahu lana wa lakum fid dunya wal akhirah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang integridad sa pagkalap at paghahatid ng mga balita. Walang haka-haka, walang duda, buo at totoo ang mga balita. Kapag tatak, RMN. Yon po mga kasama ang bahagi ng naging bahagi ng mensahe ni nominee number 2 mula sa Bangsamoro Federalist Party, Ustadz Abdul Wahid Tundok, no? Kanya hong isinalaysay ang kanyang naranasan noong panahon ng pagkikibaka kung saan yun po ang binyo na kanilang pinagdarausan kanina. Ayun po yung sentro ng bakbakan. Sakop po ng Campo Omar dito ho sa bahagi ng Talayan, bahagi po ng Dato Saudi Ampatuan sa Maguindanao del Sur. Yon po mga kasama, no, kanyang isinalaysay na kung saan kasi yun maghahalo ho yung Maguindanao Tagalog. No, yung kanyang sinabi na kapag padalhan sila ng isang karne ng baka ay sinasabawan ng napakarami, no? Pinakabarami do yung sabaw. Sa isang company ng MLF, lahat po ay nakakatikim. Doon po sa sinasabi kanyang binanggit na nakakatikim po. Kumbaga, lahat ay sama-sama sa pagkikibaka at walang maiiwan. Atin mo na ang balikan ang ating mga suking tigpaminaw. Karong hapon na. Isang magandang hapon po kay Norma Uto, kay Main Masuka Taakan, Sir, may 2620 o 2003. Isang magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Meron din po si Insan Hara Kamiris watching. Kay May Bukas pa or May Bukas pa. Kay Radmar Ulangkaya, kay Golden Mohandes, kay Datoniel, kay Joselito Nyones, kay Pahmia Quirino, Kagas Mandrigma, Roland Paquito, Jo Marie Manangka, kay Gamot Buman Line, kay Siti Rahma Balimbingan, kay Dos Angeles, Inday Mel Misamin, Bongoy Poras, kay Randy Santisas, kay Melda Siangco Catalan, kay Peng Japal Ayoong, kay Datokan Ulangkaya, kay Mads Ambag, Norma Uto, kay Main Masukat, kay Armida Makadyar. Isang magandang hapon po sa inyong lahat dyan, yung mga lahat po na nanonood ngayong hapon. Mga nakikinig po, no? Isang magandang hapon po. Ako lang po yung nag-iisa dito sapagkat yung ating sparring partner ay meron pong mahalagang napuntahan. Mga kasama si Rajiman Jul Di Mapalaw. Kaya wala akong kasama dito na kumbaga makikipaglokohan o makipagbiruan mga kasama. At magandang hapon din po. Sabi niya, salam Sir Rahim, mapia malulam, pamagikinag ako sa guna, Happy Idil Adha, si Noraida Udasan. Maraming salamat din po sa mga nanonood at nakikinig ho. Kay Bayaw dyan, kay Ansari, yung pong masabi natin kanang kamay ni Governor Dato Tuco Mastura. Sapagkat kahit saan po dyan, no, kahit saan po magtalumpati si Governor Mastura, ay nasa likuran lamang po ito
At may dalang mineral water at basta kahit saan nakaupo man, nakatayo si Governor Dato Tukaw ay nandyan po sa likod. Ito po yung kanyang pinagkakatiwalaan. No? Ultimo ang buhay ni Governor Dato Tukaw. Ayan po mga kasama. Si Ansari Abdul Hamid. Ganon din po kay Barangay Chairman dyan sa Maykon. Sa Mulaog kay Barangay Chairman Dato Salman Abdul Hamid. Isang magandang hapon po sa inyong lahat dyan sa Mulaog. Sampu ng inyong mga pamilya, mga kasamahan sa Barangay Local Government Unit. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ganoon din po sa bayan ng Dato Odin Sinsuat. Magandang hapon po kay Mayor Dato Abdul Main Baba Abbas, kay Vice Mayor Dato Bob Steele Sinsuat, kanyang mga municipal councilor, si Councilor Dato Sorab Lumanggal, Councilor Tokayo, kay Councilor Dato Rahib Jocolano, ay Councilor Dato Uga Sinsuat, kay Councilor Dato Muhammad Sinsuat, Councilor Dato Nuruddin Abbas, Councilor Sophia Abbas. Isang magandang hapon po sa lahat. Kay Councilor Ted Moingit, Pio Tamaganda BM Konse, Dab Lomboyanan, da dumogom do samug tom do samug tom do biyonan Lomboy, Pio Tamaganda Begang Keluhanan. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan mga kasama, binuksan na ang bagong tulay na magpapabilis ng biyahe sa Libungan Turita to Mother Kabuntalan. Inaasahang magpasigla ito sa ekonomiya ang Libungan Turita Kabuntalan Bridge na opisyal nang binuksan sa publiko kahapon May 25, 2026 na pinaunahan ng tanggapan ng punong ministro ni Interim Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar Magakua sa pamagitan ng kanyang Chief of Staff na si Jamil Magakua at ang Ministro ng Public Works na si Minister Architect Edward Oy Guerra. Itinampok sa mass turnover ceremony ang kompleto ng Phase 1 at Phase 2 ng tulay. Isang 150 linear meter at instruktura na pinunduhan sa pamagitan ng block grant ng Bangsamoro Autonomous Region and Mos Mindanao na may kabuuang halagang 180 million mga kasama. Hindi po 1.5 million na, 180 million. Kasi yan yung nakagawian ng social media, 1.5 million. 180 million mga kasama. Ang tulay ay nagdurugtong sa Libungan Turita sa bayan ng Pahamudin sa Special Geographic Area at bayan ng Mother Kabuntalan sa Maguindanao del Norte. Magsisilbi itong mahalagang koneksyon para sa mga residente, lalo na sa pagpapabilis ng pagluwas ng mga produktong agrikultura. Ayon kay Minister of Public Works or MPW Director General Danilo Ong, ang tulay na ito ay isang mahalagang bahagi ng regular infrastructure projects ng ministeryo. Itinayo ang Libungan Turita Kabuntalan Bridge sa ilalim ng liderato ni Barma Interim Chief Minister, former Barma Interim Chief Minister Alhaj Murad Ibrahim, at ipinagpatuloy naman ito ng kasalukuyang administrasyon na si Chief Minister Abdul Rauf Magakua mga kasama. So ito, medyo umabot din ng 2 taon bago natapos ito, pero talagang quality. Napakaganda ho yung paggagawa ng bridge. Sa mga gusto pong dadaan dyan, halimbawa kung galing kayo ng Cotabato, ay pwede po kayong dadaan papunta po ng Dato Odin Sinsuat. Pagdating po sa may kanto ng Tabiran, ay pwede na po kayong dadaan dyan. And then pagdating naman, i-describe ko lang sa inyo
Pagdating naman sa may bridge dyan na nagdurugtong sa Dato din Sinsuat at Mother Kabuntalan, mayroon pong kalsada dyan, no? Kung dire-diretso ka ay papunta po yan ng munisipyo ng Kabuntalan. At kung kakaliwa ka naman, dyan po mga kasama, kakaliwa ka yung sinasabing papunta ng Payan, yung sikat po na barangay na dinarayo po ng ating lokal na mga turista. At yung straight po ng kalsadang yan na po yung dire-diretso na. Papunta na po doon sa bagong tulay na itinurn over, pinasinayaan kahapon. At kung tatawid ka ay yan na yung Pangangkalan. Ang barangay Pangangkalan mga kasama, para po sa kabatiran ng ating mga kababayan, dyan po yung lumang bahay ni MLF Chairman Alhaj Murad Ibrahim na hanggang ngayon ay naandyan pa rin sa barangay Pangangkalan. Maliit lamang po na bahay yan at dyan po siya ikinasal, no? Noong panahon ng line of 70s. Medyo makasaysayan na lugar yan. Medyo emphasize natin ng konti sapagkat magkatabi lamang po itong hometown ni Barma Interim Chief Minister Abdul Rauf Magkakuwa at ni former Chief Minister Alhaj Murad Ibrahim. Sapagkat ito pong ito pong hometown ni Sami Gambar or Chief Minister Abdul Rauf Magkakuwa ay nasa bahagi po ng Mother Kabuntalan. Ito pong Barangay Gambar. At kung tatawid ka, yan na po yung lugar ni Alhaj Murad Ibrahim. Diyan po sa may Pangangkalan, Barangay Pangangkalan. Yan po yung paanan ng bridge na yan, no? Na kung saan ayon sa kanya, mga kasama, kanya hong ikinuhinto nung panahon na siya pa ay Chief Minister, ay kanyang ikinuhinto na dyan ho siya kinasal. At ang kanyang honeymoon pagkagabi ay binomba sila ng mortar at airplane. Ganun po katindi ang pinagdaanan ng ating Amirul Mujahidin mga kasama. Ang integridad sa pagkalap at paghahatid ng mga balita. Walang haka-haka, walang duda, buo at totoo ang mga balita. Kapag tatak, RMN. Sa IFM News, inform ka! Nakalimutan natin pamansyali. Hindi tayo nagkapatalastas bro, no? Wala nang commercial break. So dire-diretso na, malapit na, no? So, hindi na tayo. Sige. Pinagbigyan tayo ng ating engineer dito na gwapo. Kung hindi niyo nakita ng personal, si Senator Bam Aquino. Ay nandito lamang po yan sa DXMY. Yan po yung ating Blo. Yung ating kaibigan na tunay na kaibigan. No? Sasamahan ka hanggang dulo. Tama ka man umali ka, sasamahan ka. Yan po, yung ating bangsamoro na ito eh. Miyembro din ito ng yung hindi lang miyembro, kundi kapatid ng Suara Mindanao. Lalo na kung panahon ng Ramadan, isa rin ito sa hindi natutulog. Gabi-gabi nakatutok yan, nagko-cover sa Suara Mindanao hanggang sa pag-uwi na ng mga opisyal ng Suara Mindanao, si Bapa Amay Samrod, si Bapa Bax. Ang kanyang mga kasamahan, puro senior citizen, pero hindi siya senior citizen, no? Teenager pa lang itong mga kasama, ang kanyang anak. Okay. So yan po si Chief Alvin Castillon. Okay mga kasama, ay pinarating po ng ating mga kababayan dyan po sa Kalanganan. Ito pong nangyaring palitan ng putok ay nagsimula ito sa pag-inom ng agua di Pataranta. Lango pala ito sila Chief Alvin. Pinarating sa atin dito na kung saan ay dito sa Kalanganan 1 ang pinag-usapan, hindi Kalanganan 2. May isang tanod lang daw na nakialam, lasing. Mabuti na lamang at hindi mismong tahanan nagsimula ang gulo na may kinalaman sa alak. Dito sa Poblacion 4 sa may slaughter super area
ay tahanan daw kung saan nagtitipon ang mga armadong kalalakihan na galing Kalanganan 1 at karatig lugar. Mabasahin lang natin ito sapagkat ito. Ang modus operandi nila ay kunwari ay inuman lang. Kung may hinahanap kayong mga hitman, tauhan o boss, baka naroon sila. Ito yung ipinarating sa atin, no? Mula kay Hand Me Down. Isang magandang hapon din po kay Mermer, kay Sam Tulik. Ay, naantay ko yung buzzer ko pero wala lang buzzer ngayon, Chief Alvin. Ay, isang magandang hapon po kay Elmer Bong Angeles. Good afternoon, Cotabateños. Keep safe everyone. Shout out sa Roy Eugenio Benoya, Omar Ben Pendaton, Abdul Minci Alejo, Dayaw Tita Mer. From Elmer Bong Angeles. Kay Bay Umulkul Sumuaya Midtimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapiyang malulon sa kanusan. Advance Eid Mubarak. Dato Rahib always watching from and shout out Dato Tong Waya. Watching from Puruk Bayalabi, Barangay Dato Balabaran, Sukran. Isang magandang hapon po sa inyong lahat dyan, mga kasama. Once again, isang magandang hapon po kay Municipal Councilor Dato Rahib Matonjo Colano. Advance Idil Adha sa ating mga local government unit official dyan po sa bayan ng Dato Lin Sinsuat, kay Vice Mayor Bob Steele Sinsuat, kay Councilor Surab, kay Councilor Baiseng, kay Councilor Sophia, Councilor Dato Uga, Councilor Dato Muhammad, kay Councilor Dato Norodin. Isa pong magandang hapon sa inyong lahat dyan, kay Mayor Dato Bob Steele, Mayor Dato Abdul Main Baba Abbas, kay former board member Dato Jojo Limbuna. Isang magandang hapon po kay apo ni Amay Dipat, kay Mate Suharto Mamasalagat. Isang magandang hapon po sa inyo lahat. Kakakunan si Haron Bansaw. Isang magandang hapon po kay May Bukas Pa. Yan, May Bukas Pa. Isang magandang hapon po sa inyong lahat dyan.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan mga kasama, naghatid ng saya at inspirasyon ang mga residente ng bayan ng Kapalawan sa Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Mostly Mindanao. Ang isinagawang Malangkas Moments na pinangunahan ni BTA Member of Parliament Boots Malang. Ang 20 maswerteng nanalo ang tumanggap ng iba't ibang premyo bilang bahagi ng naturang programa. Layuning magbigay ng kasiyahan at pasalamat sa mamamayan ng komunidad. Naging masigla at makahulugan ang aktibidad dahil sa mainit na pagkikiisa ng mga residente at lokal na opisyal. Ayon sa mga organizer, ang Malangkas or MP Malang, Malangkas Moments ay hindi lamang simpleng palaro o raffle kundi isang paraan upang higit pang mapalakas ang samahan, pagkakaisa at pagkikipagkapwa sa loob ng komunidad. Nagpahayag naman ng pagbati ang pamunuan sa lahat ng nanalo at pasalamat sa mga residenteng patuloy na sumusuporta sa mga programang inihahandog para sa mamamayan ng Special Geographic Area ng BARM ayon pa kay BTA Member of Parliament Boots Malang. Patuloy namang nagsasagawa ng iba't ibang community activities at outreach program ang pamunuan upang makipagbigay ng serbisyo o makapagbigay ng serbisyo at positibong karanasan sa mga mamamayan sa Kapalawan at iba pang lugar sa Special Geographic Area mga kasama. At bago tayo magpaalam mga kasama, sapagkat dyan na po nagtatapos yung ating balitaan, mayroon pong message si BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Magakua. Sabi niya, Assalamualaikum mga minamahal kong Bangsamoro. Isa sa matatag na Bangsamoro sa inyong lahat o isang matatag na Bangsamoro sa inyong lahat. Sa pagdiriwang ng Eid al-Adha, ating ginugunita ang dakilang kwento sa pananampalataya at pagsunod sa Propeta Ibrahim alayhi salam sa kagustuhan ng Allah sallallahu alayhi wasallam na isa pong ng Allah sa isang halimbawa na tunay na sakripisyo, pagtitiis at matatag na pananalig. Naway magsilbing paalaala ang diwa ng Eid al-Adha sa kahalagahan ng pagkakaisa, matuwid na pamumuno at paglalagay ng kapakanan ng mamamayan higit sa anumang pansariling interes o pagkakaiba sa politika. Sa gitna ng mga hamon at pagbabago sa ating rehiyon, patuloy nating pairalin ang pag-uunawaan, respeto at sama-samang pagkilos upang mapanatili ang kapayapaan at maisulong ang mas matatag at maunlad na kinabukasan para sa bawat Bangsamoro. Dalangin natin ang patuloy na gabay at biyaya ng Allah sa ating mga Bangsamoro. So narito mga kasama ang naging advance na pagbati ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Magakua. Hindi siya mag-play, no? Teka muna. Sige lang, kay 30 seconds lang man ito. Hindi pa makapasok. So wala na tayong oras. Bago tayo magpaalam, basahin na natin o tingnan naman natin yung mga nanonood po sa ating page. Nag-aantay ako ng buzzer pero wala na. Nakalimutan na nila siguro. Na-miss ko na yung mga buzzer na nagpasikat sa atin.
Kay Manisan Jezabel, shout out po Jezabel Manisan Amado, Papa RH10, Family Sulaiman, isang magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Bago tayo magpala, meron po tayong awitin dito na Moro Song. Paki-off na bro ang ating live. Meron po tayo para kay Babo at si Bapa. Baka sa